Kinuha na ng mga sundalo ang lahat ng mga napatay na Blue Team, at makikita nating nagkunwaring sundalo ang mga VIP upang mapatay nila ang mga natira na natalong mga player. Samantala ay nadismaya si Namgyo nang hindi niya makita ang kwintas ni Thanos, at muntik na siyang barilin ng mga sundalo dahil nagpumilit siya na balikan ang kwintas, at makikitang hawak ni Minso ang kwintas na hinahanap niya. Pagkatapos ay nakita na ni Myunggi na pumasok na sila Junhee na dala-dala ang kanyang anak, samantala ay pinasuot ni Nool ang uniform ng Dr. K246 at isinama niya itong umakyat. Pagkatapos ay sinabi ng mga sundalo sa mga natirang mga player na 43.1 billion won na ang kanilang premyo. Samantala ay pinag-uusapan ng mga VIP na ang pagsusuot nila ng uniform ng sundalo, habang nag-e-enjoy sila sa pagpatay sa mga player. At sinabi ni Wusok kay Junho na ipinagtanong niya ang pangalan ni Captain Park sa bayan nito, ngunit wala namang nakakakilala sa kapitan, at ipinayo niya na bantayan ito ni Junho dahil kaduda-duda ito. Samantala sa bunker ay pinaboto na ng mga sundalo ang mga player para sa next game. Bumoto ng no si Namgyo dahil nawala na ang kanyang kwintas, at pagkaboto ng yes ni 100 ay bumoto din ng yes si Minso, at nagmakaawa si Gyumja sa mga player na magno na silang lahat alang-alang sa kaligtasan ng mag-ina, ngunit hindi naman siya pinansin ng mga ito. Samantala ay pinalabas ni Nool na si 246 ang doktor at pinapasok na niya ito sa kwarto ng mga sundalo, at sa bunker ay nanalo na naman sa botohan ang yes para sa ikalimang game. Pagkatapos ay tinutukan ni Nool ang isang opisyal, at sinabi niya dito na i-assign mo kami ni 016 sa outer perimeter bukas at bigyan mo kami ng bangka. Samantala ay nakarating na si Junho sa bangin kung saan siya binaril ng kapatid niyang si Inho, at pagkatapos ay nagplano na sila na hahanapin na nila bukas ang isla doon, at sa bunker ay nakiusap si Gyumja na tulungan ni Gi-hun na makaligtas si Junhee at ang anak nito, at sa wakas ay nakakita na si Wusok ng picture ni Captain Park kasama ang salesman, ngunit bigla naman siyang inatake ng aso ng kapitan at binaril niya ito, at pagkakita niya ng uniform ng sundalo sa labas ay dumating na ang mga pulis. Samantala ay laking gulat at napaiyak sila Junhee at Gi-hun nang ipasok ng mga sundalo ang isang kabaong, at kaya pala ay binawi ni Gyumja ang kanyang sariling buhay. Kinabukasan ay nagduda ang isang officer sa pagbibigay ng susi kay Nool, at nalaman nila na patay na din pala ang doktor at si 246 ang nakasuot ng uniform, at nang mag-umpisa na ang ikalimang game ay kinuha ni Gi-hun ang bata kay Junhee dahil namamaga ang paa ni Junhee. Pagkatapos ay sinisi ni Junhee ang kanyang sarili sa pagkamatay nila Hyunju at Gyumja, at sinabi ni Gi-hun na hindi mo kasalanan dahil desisyon nila iyon. Samantala ay pinag-usapan ng mga VIP na isasali din nila sa laro ang anak ni Junhee, at ilang sandali ay ipinaalam na sa mga player ang ikalima nilang laro na luksong lubid, at kailangan nilang tumawid sa tulay habang tumatalon sa lubid, at dapat na makarating sila sa kabila sa loob ng 20 minutes. Pagkatapos ay sinabi ng mga sundalo kila Gi-hun na papatayin din ang bata kung hindi ito makakatawid sa loob ng itinakdang oras, ibig sabihin na isinali na ng mga VIP sa laro ang anak ni Junhee, at pagkatapos ay nag-umpisa ng umikot ang lubid sa tulay, at ipinakita ni Minso kay Namgyo ang kwintas at pagkatapos ay inihagis niya ito sa gitna ng tulay, kaya't lakas loob at nanginginig na nagtatalon sa lubid habang tumatawid ng tulay si Namgyo upang makuha lang ang kwintas, ngunit pagbukas ay wala naman palang laman ito. Pagkatapos ay tinamaan siya ng lubid, kaya't nahulog siya sa tulay at namatay. Samantala ay ibinalot ni Gi-hun sa jacket ang bata at pagkatapos ay nakakakilabot na binagtas niya ang tulay habang tumatalon ng ilang beses sa lubid, at makikitang takot na takot si Junhee, at napahinto si Gi-hun dahil may putol sa gitna ang tulay, at kailangan niyang tumiyempo upang makatalon sa kabila, at talagang nakakulula at nakakatakot ang eksenang ito, at makikitang sobrang na-excite naman ang mga VIP habang nanunood, at sa wakas ay nagawa ng makalundag ni Gi-hun kahit na muntikan na siyang mahulog, at pagkatapos ay nakarating na sila ng bata sa kabila, kaya tuwang-tuwa sila Junhee nang makita nilang nakaligtas si Gi-hun at ang kanyang anak. At makikitang nagsunodin na din ang iba pang mga player, at binabagtas na din nila ang tulay habang tumatalon ng sabay-sabay sa lubid, at nang makatawid na si 096 ay itinulak niya si 312, kaya't sinabi ni Gi-hun na ano ba ang ginagawa mo, ano pa ba edi naglalaro?